Umaangal po ngayon mga kaistorya ang China sa ginawa pong aksyon ng Amerika at ng Japan. Ang tinutukoy natin na umaangal mga kaistorya, kasi umangal-ngal ngayon ang China, ibig sabihin po nababahala sila sa nakita nilang ginawa ng Amerika at ng Japan. Kasi po mga kaistorya, kumilos na po ang Amerika at saka po ang Japan. Ito po ay tulong militar literal sa karagatan natin mga kaistorya. Nababahala ang China dahil sa armas militar. Ano po na ibibigay ng Japan dito po sa Pilipinas. Ibig sabihin mga kaistorya, kasi itong Japan, alam naman natin, isa yan sa halimaw ng World War II. Kaya nga nagkaroon ng World War II dahil po sa pananakop ng Japan, at isa nga ang China sa sinakop po ng Japan. Palagay ko hindi pa yun nalilimutan ng China hanggang ngayon. Ano ho, mga kaistorya? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Paki-share po at paki-like para malaman na ng ating mga kababayan, literal sabi nga nahuhuli ang isda sa sariling bibig. Ay huli po yung isda sa bibig ng China mismo, mga kaistorya. Ito, ipakita ko sa inyo ha. Unti-untiin natin para maintindihan pong mabuti ng mga manonood. Actually, may mga minor de edad na nanonood sa akin meron nga 13 years old Ano ho, sana kung may mga estudyanteng nanonood, maintindihan po nilang mabuti yung dinidiscuss ko. Kaya nga ang paraan ko ay sa pinakasimpleng paraan ng pagpapaliwanag na madali pong maintindihan. Tingnan niyo ito ha, CGTN yan. Mainstream po yan ng China, mga kaistorya. Japan's military expansion. Kasi nagpapalakas na nga po ang Japan, di ba? At nagpapalawak din ng kanila pong alyansa at ng kanila po mga kaistoryang impluensya. Dati kasi mga kaistorya, ang Japan, nire-renounce nila ang war sa konstitusyon nila. Kasunduan din nila yun sa Amerika Kaya nga matagal na kumbaga natulog ang militar ng Japan. Hindi sila talagang nag-develop at nagpalakas ng mga armas militar. Kasi babawalan din sila ng Amerika. Kasunduan nila yun nung sumuko sila sa Amerika, di po ba? Mga kaistorya. Ngayon, nag-iba nga ang sitwasyon dahil nga po mga kaistorya sa ginagawa po ng China na plano na ngang sakupin buong South China Sea, pati na itong Taiwan ay i-invade umano. Ay di pinayagan din ho mga kaistorya ng Amerika ang Japan. Sige, mag-develop ka ng mga bagong armas mo pandigma. Magpalakas ka uli ng militar mo. Yun nga ang ginawa ng Japan at isa dun tayo sa nakikinabang. Actually ngayong taon lang mga kaistorya, dalawa pong pangyayari na tulong militar ang tatanggapin natin sa Japan na iniiyakan ng China. Kung paano po mga kaistorya yung missile launcher na dineploy ng Amerika dito sa Pilipinas, iniiyakan ng China, ay ganun din itong ibibigay sa atin ng Japan. Iniiyakan din po ng China. Tingnan niyo, sabi ng China, China warns against Japan's shift toward militarization. Warning ka kunwari, pero ang totoo niyan, nababahala ang China. Kaya nga nagnangak-ngak Diba? Tingnan ninyo. China has criticized Japan's revision of its, tandaan ninyo to ha, 3 principles of transfer of defense equipment and technology. Kasi may defense and equipment po at technology na itransfer at itra-transfer pa sa Pilipinas ang Japan. Ito po kasing 3 principles on transfer of defense and equipment technology, kumbaga rules ito ng Japan. Sa pagta-transfer ng kanilang mga kagamitan o armas na pang-militar at mga teknolohiya na pang-militar. Simplihan muna natin ha. Alamin muna natin itong 3 principles na ito ng Japan. Ito po ay Japan Security Policy. Mga kaistorya. Ministry of Foreign Affairs of Japan. Nasa website nila tayo. On April 1, 2014, in accordance with the NSS, the government of Japan set out the 3 principles of transfer of defense equipment and technology as a set of clear principles on the overseas transfer of defense equipment and technology that fits the new security environment. The new principles replace the previous 3 principles on arms
exports and their related policy guidelines. Pinasimple nila mga kaistorya at pinadali para po walang maging hadlang sa pag-transfer nila ng mga armas militar at mga teknolohiya dito sa Pilipinas. Inaangalan yun ng China. Kumikilos ang Amerika o kumikilos ang Japan at suportado po yan ng Amerika. Ito yung 3 principles. Hindi ko na yung babasahin ha. Mas maiintindihan kasi natin dito kung bakit ginawa nila yung 3 principles na yan. Ito yung pinakalayunin. Through the appropriate overseas transfer of defense equipment and technology, Japan will seek to promote the maintenance of international peace and security more actively through timely and effective implementation of contribution to peace, international cooperation activities such as international peace cooperation, international disaster relief, humanitarian assistance, measure against international terrorism and piracy, and capacity building of developing countries. Additionally, Japan will make an effort to strengthen security and defense cooperation with Japan's ally, the United States, as well as with other countries kagaya natin. Ibig sabihin, yung 3 principles na yon, kung magta-transfer ng armas militar ang Japan at ng teknolohiya nila sa ibang bansa kagaya ng Pilipinas, dapat sisiguraduhin na hindi yun magagamit para sa pagsira ng seguridad at kapayapaan. Yun sa madaling sabi. Medyo strict mga kaisa, pinaluwag ngayon ng Japan. Why? Kasi nga po, di ba nabalita, may 5 warships po na itatransfer ang Japan dito sa Pilipinas. Ibibigay nila sa Pilipinas. At ito ring taong ito, may itransfer, over ang Japan sa Pilipinas na mga radar, coastal radar system na iaarma sa mga warships ng Pilipinas. At nakaarma na yon mga kaistorya sa mga warship po ng Philippine Navy. Wow, kumikilos pala talaga sila para palakasin tayo. Ayaw kasi ng China lumakas ang Pilipinas Ayaw nila. Nakikita ngayon ng China kung paano kumikilos ang mga kaalyadong bansa natin na mga makakapangyarihan din, mga high-tech at mauunlad din para po tulungan tayo sa laban natin sa West Philippine Sea against China. Dahil alam naman natin, alam ng international community, alam ng mga kaalyadong bansa natin, kasi ang Japan, winawalang hiya din niya ng China na sinisira ng China ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon natin, Indo-Pacific region, dahil sa doon tinatawag expansionism nila, yung pananakop nila sa mga karagatan ng mga karatig bansa nila, kagaya natin ng Japan, ng Taiwan, ng South Korea, ng Vietnam. Yan po ang dahilan kung bakit ngayon mga kaistorya, itong pulisiya talaga ng gobyerno natin nagpatibay sa alyansa ng mga makakapangyarihang bansa para po ma-secure ang peace dito po sa rehiyon natin. Sa buong mundo maraming nakikinabang yan. Hindi lang yung pang-militar na usapin o seguridad, kundi po mga kaistorya yung trade route dyan sa South China Sea. Napakaraming nakikinabang ngayon sa totoo lang sa foreign policy ng gobyerno natin. Okay, balik po tayo dito sa reklamo ng China. China has criticized Japan revision of its 3 principles of transfer of defense equipment and technology, warning that the move signals a dangerous shift toward militarization. Really? Sino ang nauna? Kailangan umaksyon ng mga karatig bansa ng China para hindi ma-dominate ng China. Pag hindi ang kumilos yung mga maagrabyado lahat, kasama tayo, di ba? Speaking on Tuesday, Foreign Ministry spokesperson Mao Ning accused Japanese Prime Minister Sanae Takaichi of using so-called external threats to justify expanding Japan's military capabilities. Kasi nga, nagpapalakas si Japan impluensyang pang-militar, nagpapalakas din ng alyansa, nagpapalakas din ng armas pang-militar, arguing that such actions run counter to Tokyo's obligations under the Potsdam Proclamation. Nakikialam ka na naman sa pulisiya ng Japan. Pakialaman mo sarili mo. Gaya dito sa Pilipinas, pinapakialaman nila ang politika sa Pilipinas. Di ba? Ang hilig talaga nitong manghimasok China na ito. The comments came after U.S. Defense Secretary Pete Hegseth voiced
support for Japan's policy changes. Sabi ko nga sa inyo kanina, suportado ng Amerika yung ginagawa ng Japan. Mao also drew comparisons between Japan's current trajectory and its militarization before World War II, calling on the international community to remain vigilant. Sino nga yung binabantay ng international community kundi galawan ng China? Diba? Mga kaistorya. Mao Ning, spokesperson, Chinese Foreign Ministry, hyping up external threats to justify military expansion is a typical tactic of Japanese militarism. Ay, how about yung imperialism na ginagawa ng China hanggang ngayon? Diba? International documents like the Potsdam Proclamation clearly stipulate that Japan must be completely disarmed and cannot maintain industries that would allow it to rearm. Hindi nga eh. Kaya nga nagbago ng pulisiya ang Japan at pinayagan ng Amerika kasi nga sa kawalang hiyaan ninyo, China. Kung hindi naman kasi kayo nang wawalang hiya sa South China Sea at kung hindi kayo nang bubuli ng mga karatig ninyong bansa, hindi naman sana magigising ang Japan eh. Ginising nyo eh. Kaya nakapag-isip, parang Pilipinas lang din yan eh. Kumbaga mga kaistorya, sa matagal na panahon, ilang dekada at ilang administrasyon sa bansa natin, hinayaan na parang lalamya-lamya ang armed forces natin. Dahil winawalang hiya at binubuli ng China, eto ngayon, nagpapalakas tayo ng armed forces natin. Yun ang dahilan. Kasalanan ng China, di ba? This is Japan's obligation under international law. Ikaw, anong obligasyon mo sa international law? Yung batas pangkaragatan ng international law, yung exclusive economic zone lamang na within 200 nautical miles lang, sumobra-sobra ka na. Mula nga sa Hainans, nasa mahigit 900 nautical miles ang layo ng Scarborough Shoal, kinamkam mo na eh. Diba ang galing ng China po muna, pero sarili nilang mali. Diba, hindi nila makita. Meaning, binabanggit dito ng World War II. Alam kasi ng China kung anong ginawa ng Japan sa World War II at alam nila kung paano silang nasakop ng Japan. Meaning, nababahala ang China sa ginagawa ng Japan. Nakakabog, nakakaldag, mga kaistorya. Diba? Yun ang pagkakaintindi ko sa sinasabi nila eh. Diba? Okay. Ito kasi, mga kaistorya, actually, ito yan eh. Kung bakit ko nasabi na nababahala, nakakaldag. Noong April 21, nag-post na sila. Japanese government has officially revised the 3 principles of transfer of defense equipment and technology and their implementation guidelines to enable overseas sales of weapons. Ay, paano yan? May ito-turn over sa atin na 5 warships. Paano yan? May turn over na sa atin na, kung di ako nagkakamali, 6 na coastal radar system. Diba? Ito yung balita. Kaya sabi ko Pilipinas eh. Pilipinas. Ako malakas ang kutob ko. Ito ang inaangalan ng China. Japan lifts weapon export ban in principle. Yan yung 3 principle ng Japan kanina na inaangalan ng China. Sige, basahin natin. The Japanese government on Tuesday revised its implementation guidelines for its 3 principles on defense equipment transfer, making it possible for the country, sinong country? Ang Japan, to export saan? Sa Pilipinas, lethal equipment such as fighter jets and destroyers. Ay, papaano? May 5 destroyer po, warship na ito turn over ang Japan sa Pilipinas. Meaning, yung mahigpit na principles na yun ng Japan, pinaluwag ng Japan, nirevise ng Japan para po walang maging hadlang sa pag-transfer ng mga warship from Japan to Philippines. Balita ito ng Philippine News Agency. Sa gobyerno natin to. Diba? Alam na kung sino ngayon ang inaangalan ng China, diba? This marks a turning point of Japan, which has been strictly restricting arms exports under the banner of peaceful nation. At Tuesday meeting of the National Security Council, the government scrapped the rules. Binasura ng Japan yung mga rules na naglilimit sa scope ng defense equipment that can be exported to the 5 categories of rescue,
transportation, vigilance, surveillance, and minesweeping. Export to a country where fighting is taking place will be allowed under special circumstances, well, strategically promote defense, so on and so forth. Japan aims to deepen coordination with its allies, kagaya po ng Pilipinas and like-minded countries, and improve its ability to continue fighting in the event of an emergency. Tingnan ninyo, to continue fighting. Fighting saan? Kailangan ko pa bang ipaliwanag? Mga kaistorya? Export destinations will be limited to the United States, Australia, the Philippines, and 14 other countries that have signed agreements. Kita ninyo, kasama tayo dun sa mga limitadong bansa na pwedeng pagtransferan ng mga armas pandigma ng Japan. Sarap nun nung balita yun mga kaistorya, no? The next generation fighter being jointly developed by Japan, Britain, and Italy is not considered eligible for export, exclusive sa kanila yan, mga ito yung binabanggit ko sa inyo na itatransfer. Palakihin ko nga, kaya pa ba? Yun, kaya pa. Philippines confirms, nung July lang din ito mga kaistorya. Philippines confirms deal to acquire 5 Japanese Abukuma class destroyer escorts. Yan na yun, 5 ganyan, mga kaistorya. Done deal na yan tapos na po ang usapan dyan. The Philippines has reached a broad agreement with Japan to acquire 5 soon-to-be retired Abukuma class destroyer escorts from the Japan Maritime Self-Defense Force, marking one of Japan's largest planned transfer of retired naval combatants to a foreign navy and another milestone in Tokyo's evolving defense equipment transfer policy. Iba ka sasabihin, naku, kaya naman pala, retirado na sa Japan, kaya itatransfer sa Pilipinas. Uy, daw, gawang Japan po yan. Kahit ganyan yan, mga kaistorya, high-tech yan at matibay po yan. Bukod pa dyan, isa kasi sa napag-usapan ng gobyerno ng Pilipinas at saka ng Japan, bago i-transfer dito yan, yung system niyan i-update. Mga kaistorya, kumbaga mag-a-undergo po yan ang repair and maintenance. I-update, mga kaistorya, yung system, yung computer system, yung mga radar system, so on and so forth. I-update yon. Kaya parang din, bago po natin matanggap yan, mga kaistorya. Kaysa naman po sa mga warship ng China, ang Japan, ang mga armas niya subok sa digmaan ay ang China. Ito pa, baka merong hindi nakakaalam na yung kauna-unahang aircraft carrier ng China, ito ginawan ko ng dedicated content. Isang scrapped na barko yun. Scrapped na barko. Kumbaga patapo na, tenga na, kinakalawang na yun. Pag-aari dati ng Russia, nasa kustudiya na ng Ukraine, kinuha ng China, binili sa pamamagitan ng kumbaga isang pandaraya. Panoorin nyo lang, hanapin nyo na lang yung content ko dyan, i-browse nyo na lang po. In-upload ko yun Kinonvert nila yon into aircraft carrier, pang junk shop. Kaya walang tibay, diba? Hindi mo yun pwedeng ikumpara sa mga warship ng Japan. Ito, kinumpirma ito po nung July 7 ni DND Secretary Gibo Teodoro. Well, hindi naman lahat ng detalye ay i-disclose po yan ng Department of National Defense. Siyempre, diba? Mga ka-history. Okay, ito pa. Japan, 5 lang pala, sabi ko kanina 6. 5. Japan turns over 5 coastal radar systems to Philippines. See? Technology yan. Military technology. Yung nauna kanina, military na armas. Kasi nga po, warship po yun. Mga ka-history. Ito naman, technology. The Japanese government on Wednesday formally turned over 5 coastal radar systems which the Philippine Navy said it will enhance its monitoring capability in the country's water. Ang laki ng magiging gamit at pakinabang niya sa Philippine Navy natin, sa mga warship natin na nagbabantay, naglalayag sa karagatan natin, especially sa West Philippine Sea. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. and Japanese Ambassador Endo Kazuya graced the turnover ceremony at Camp Aguinaldo in Quezon City.
I'd like to thank the government of Japan for the concrete contributions in the widening and deepening our bilateral and multilateral ties, sabi po ni Secretary Gibo. Once operational by the Philippine Navy, they are expected to significantly enhance the country's maritime domain awareness by improving the ability to monitor activities in the surrounding waters. Ganun pala yun. Nakaarmas na yan sa warship natin, mga kaistorya. Salamat Japan ha. Salamat Amerika ha. Umiiyak ang China. Ito rin yung same na balita kanina. Ang Michael Turner, sa X kasi ito Hindi ko lang sure kung ito yung Michael Turner na surfer o Olympian o yung Michael Turner po na politiko, member po ng US Congress. Anyway, may punto yung sinasabi niya kasi dito. Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning says China will not let Japan terrorize the region. Bakit? May magagawa ka ba? Kaya mo bang pagbawalan si Japan kung anong gustong gawin niya? Kagaya niyan, magtatransfer ng 5 warship sa Pilipinas. Pwede mo bang bawalan ang Japan? Hoy Japan, bawal yan. Wag mong gawin yan. Pwede ba? Hindi. Hindi syempre. Di ba? Kung baga ang tapang lang sa salita malakas lang kumahuli, di ba? Is Japan using its Coast Guard to intimidate civilians? No. Sinong gumagawa nun? China. Has Japan deployed thousands of militia vessels across the region? Hindi. Sino gumagawa niyan? Gumagamit ng mga militia vessels? Ang China, di ba? Is Japan trespassing into its neighbors' territory? Hindi. Sinong gumagawa niyan? China. Di ba? di ba? Play ko nga. 中日关系当前局面的根源在于日本首相高市早苗发表涉台谬论，背信弃义，损害中日关系的政治基础，挑战战后国际秩序。日方应当恪守中日4个政治文件和自身所作承诺，反思纠错，以实际行动维护中日关系。 Kayo ang dapat mag-reflect sa wrongdoings ninyo Wala talaga itong China. Hindi dapat pagkatiwalaan. Wala talaga. No? Di ba? Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pasensya na, may nagpupukpok sa kapitbahay, may gumagawa ng bahay. Hindi ko naman siyempre pwedeng pigilan, titiisin ko na lang. Diba? Salamat po sa inyong mga sulit ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Paki-share naman po at paki-like mga ka-istorya para malaman ng ating mga kababayan ang mga gandang balita po na ito. Mga ka-istorya. Maraming salamat higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansa nga Pilipinas.